klase. Teka, before ko ibigay kay Richard, we have a question kay Ate Tim of PEP. Good afternoon po. Hello. Ayan. Yung never ka naman ano naging pangit slide. Yan po yung pinaniniwalaan ko ngayon. Pero noon, medyo aminado ako. Yung aura mo ngayon parang very fresh, very maliwalas. So, ano ba yan? Nakakatulong ba yan kasi meron ka talagang nadagdagan yung inspiration mo ngayon dahil sa boyfriend mo? Siguro opo, kasi totoo yung sinasabi nila na when you're treated right, you glow. You glow. And pagka nasa tamang tao ka po, hindi mo malilimutang alagaan yung sarili mo. Hindi mo malilimutang i-improve yung sarili mo. And nakakadagdag ng confidence pag may araw-araw na pumupuri sa'yo, sa beauty mo, kahit kagigising mo lang, gusto ka niyang picturean. Alam niyo po yun, parang nakaka-boost ng confidence. And once confident ka mo kasi parang kahit anong beauty standard, hindi na lalagpas sa'yo, hindi na papasok sa tenga mo pag gano'n. Pero once in a while, meron at meron pa rin po akong insecurity. Siguro it's the way I carry myself po siguro. Very open ka na sabihin in public na meron kang jowa. So hindi ka ba natakot nung una, syempre ikaw artist ka, tapos na-showbiz yung jowa mo. Tapos, di ba, parang sinasabi ng ibang fans na mas bagay sa ganito dapat kasi ka-love team, gano'n yung love team ano sa Philippines. Ako po kasi bata pa lang po ako, parang sinumpa ko sa sarili ko na hindi ako magjojowa ng showbiz. As in, bata pa, bungi pa lang po ako. Marami akong crush, lahat ng mga trabaho kong artista crush ko nung bata po ako. Pero alam ko sa sarili ko, hindi ako magjojowa ng artista. Gusto ko ng peace. Gusto ko ng peace. Ayoko na may nakikisaw-saw. Kasi kung family ko nga, ayoko na nakikisaw-saw sila sa kahit crush or MU. So paano pa pag hindi ko kakilala? Paano ko ipapaliwanag yung sa outside ng relationship, na outside forces, na hindi ko naman kailangan paliwanagan? And hindi po kasi ako yung tao na explain. Mag-explain po ako once, twice, or kung kailan ko feel na need ko mag-explain. Pero hindi para sa satisfactory nung kailangan kong pag-explainin, pero para mailabas ko po yung totoo kong napipili. So if sa showbiz ako nagkaroon ng love life, hindi ako matatahimik. Kahit simpleng asaran lang namin or inside jokes lang namin na irapan, baka maging issue. Baka, alam niyo po yun, parang mami-misinterpret po. And siguro, isa po sa factor na bata pa lang ako, napakarami ko na naka-work. And nakikita ko kung paano sila. Kung ano yung difference ng may asawa na hindi showbiz and may asawa na ka-work na. Siguro yun po, malaking factor yung mga nakakatrabaho ko nung bata ako. Observant po kasi ako simula nung bata ako. Kaya na-observe ko po na, mahirap pala pag pareho kayong may spotlight. Okay na yung isa, tas private na. Kung ano lang gusto nyo i-share, yun na yung sa public. Pero hindi ka ba nag-worry? Kasi, di ba, di naman natin iiwasan na minsan nalilink ka, tapos yung jowa mo ng showbiz. Hindi ba yung nagiging issue sa inyo? Hindi po, kasi bago ko pa po ma-feel na may malilink sa akin or ma-feel na may mga darating na ganitong scene, bago ko po tanggapin, lalatag ko sa kanya yun, i-explain ko. Kasi kailangan niyang maintindihan. Kasi hindi dahil required, pero kasi hindi na alam yung industriya po natin. Kaya ako siya pinapaintindi sa kanya kasi wala naman siyang alam eh. Bago niya naman ako maging jowa, wala naman siyang pakialam sa showbiz. Wala naman siyang gustong halongkatin sa buhay ng mga artista. So kailangan ko pong paintindi sa kanya. Not because I want to control him or to manipulate him na wala akong magagawa, artista yung ginawa mo. Hindi po, pero dahil magkaiba yung ginagawa namin araw-araw. And para sa peace of mind ko rin na wala akong sinasaktan tao kasi work is work. And assured naman po siya. And ako rin po at the same time, kung nagtatrabaho man ako, hindi ako nag-aalala kung nasan siya. Kasi assured din po ako kung ano yung ginagawa niya habang nagtatrabaho ko. And assured siya na ito lang yung ginagawa ko sa trabaho ko. Paano mo? Pwede ba sa'yo malaman kung gano'n na kayo katagal? Magto 2 years po, yung my label. Kasi nag-start kami as best friends. So, matagal na kami siguro nagkakadevelopan pero parang kami in denial. Kasi ayaw namin masira yung friendship. Pero yun din. Kaya okay din siguro na may na-establish mo ng trust and friendship and relationship bago po yung mismong official
relationship. Thank you po. Hanapin ko nga yung best friend ko. Next, we have Richard Magkikawa ng Lionheart TV. Hello, Sai. Good afternoon. Curious lang ako, ano sa palagay may nagawa ng Star Magic sa'yo? Kasi 6 years kang nawala, pero yung naging comeback mo, ang big, as big as doon sa time na nawala ka. So, sa palagay mo, ano yung naging contribution, ano yung naging help sa'yo ng Star Magic para ma-prepare ka for this? Parang renewed stardom, parang gano'n. Para sa akin po, ang sobrang laking contribution nila is yung tiwala. Yung tiwala na alam ko kung may tatanggap sa akin pabalik, nayayakapin ako. May tiwala na inassure nila ako na hindi mo kasalanan kung gusto mo magpahinga. Hindi yan kasalanan, hindi kami magtatanim ng galit sa'yo. Kung yan yung nakikita mo kailangan ng sarili mo, ng growth mo. Kasi bata po ako nun eh. Binigay nila yun and nung mga panahon nagkaroon ako ng depression, andun sila para bigay sa akin yung professional help. Kahit na hindi na ako nag-artist, kumukontak pa rin po sila ng mga connections nila para matulungan ako. And lagi pa rin, wala silang sinabing masama about sa akin, sa mga boss, sa mga nabibigay ng trabaho. So siguro malaking tulong po na naintindihan nila ako. Malaking tulong po na mahal nila ako at tanggap nila yung mga desisyon ko na ginawa ko sa buhay ko. At saka, siguro kasi napalaki po nila ako ng tama, kaya may tiwala sila sa akin. Na alam po nila na nasa magandang path po yung tinataha ko. Kahit may mga biglaan akong desisyon, alam nila na for the better and for my own sake yung decision ko na ginagawa. Kasi alam nila na nagabayan nila ako nung bata po ako and na-feed nila ako ng mga tamang morals, tamang principles, tamang manner. So siguro ayun din po yung tiwala na meron sila pagbalik ko na okay lang, pinalaki natin yan ng maayos. May tiwala po sila sa akin. Ikaw personally, paano mo prepare yung sarili mo? Kasi di ba, pahinga ng 6 years, bigla ganito agad ang yung comeback mo. So ikaw, paano mo prepare? Siguro ang magandang character ko po, hanggat hindi po ako nagpe-prepare, may confidence po ako. Hanggat hindi ko po ina-analyze yung mangyayari, mayabang ako, may pride ako, na kaya ko to. Nayabangan ko yung sarili ko, kaya mo yan. Kumbaga, nakikipagyabangan ako sa sarili ko. Hindi ako nagpapatalo sa kanya na papangunahin ko yung takot, yung kaba, yung doubt. Meron po akong pride sa sarili ko na pagkaya mo yan, kaya mo. Halimbawa, pagyayabang ko sa mga klase ko na marunong ako yan, kahit di ako marunong. Pero pag pinakita ko, marunong pala ako. Kaya ko pala. Parang ganun po. Parang pinapaniwala ko yung sarili ko na kaya ko pa rin, kaya ko pa rin. Hanggang sa isa-show ko na lang na kaya ko pala. Tapos pag nakita ko po na kaya ko pala, doon ko ipe-prepare lalo yung sarili ko properly. Kailangan ko munang i-take yung risk bago ko po i-hold yung ginagawa ko mismo. Kailangan ko po munang subukan agad bago ko po ma-preempt or bago ko po maramdaman lahat ng doubt. So, para po akong lumalaban ng hindi armado, pero may plano. Parang gano'n. Parang gano'n. Diba? Ito na lang sa idea. Kasi, ang bata mo pa rin, kahit sabihin mo nasa 20 ka na, pero bakit ang tapang mo? Saan ka kumukuha ng parang ng tapang na as early age na 20 ganyan? Ganun na yung mindset. Siguro po, kahit may mga childhood trauma ko, or kahit may mga problem tayo personally, sobrang laking tulong na pinagdaanan ko po lahat ng yun. Lahat ng akala ko ikagagalit ko sa family ko or sa mga tao outside ng family ko na may nabato sa akin masama. Parang inabsorb ko po yun. Inabsorb ko yun ng inabsorb hanggang doon ako nakahanap ng tapang. Yung mga hindi natin pabor na pagpapalaki sa atin, malaking tulong pala siya para maging matatag or maging matapang tayo. Pero sana tayo din yung magbe-break nung ganung way para mawala yung trauma. Para hindi ko kinailangan tumapang ng ganito dahil lang victim ako noon. So parang kung ano man yung pinagdaanan ko po noon, thankful ako doon kasi naging ganito ako katapang at a very young age.
And maaga po kasi ako namulat sa kung ano nangyayari sa paligid ko. Kasi bata pa lang ako, nasa industriya ako na sobrang laki, sobrang hindi naman tayo healthy noon nung nagtatrabaho ako ng bata ko. Hindi tayo healthy na iintindihin natin yung mararamdaman ng bata, iintindihin natin kung ano yung bawal at pwedeng marinig ng bata. So, natulungan din siguro na napwersa ko yung sarili ko po, na tumanda agad, na mag-mature agad. Pero kung may mas better na way, siguro yun yung pwede nating itulong sa next generation. Kasi hindi naman sila lahat magiging ganito rin yung kakalabasan. Hindi porket nagawa natin na tumapang tayo dahil ganun yung pagpapalaki sa atin. Ganun din po yung pagpapalaki natin sa next generation. Thank you. Thank you po very much. Hindi ka ng live, ha? Thank you po very much. How do you see yourself 5 years from now? Still in showbiz or gusto mo i-pursue yung naging dream mo as not non-showbiz? Siguro satisfied na po ako dun sa rest na nakuha ko. 5 years from now, nakikita ko pa rin po yung sarili ko na nag-hustle. Nakikita ko pa rin po yung sarili ko na tumatanggap at pinag-aaralan yung industriya natin. And yung mga trabaho na ibibigay nila sa akin, pinag-aaralan ko pa rin. Feeling ko, 5 or 10 years from now, niyayakap ko pa rin po yung craft na meron. Very good. Any more questions sa ating mga bisita? Ayan! Come here, dear. Kaedad ni Sairi. Hello po. Hi, Carlos. Tanong ko lang is, kasi nung bata ka, sikat ka na. Lalo na sa showbiz industry. And nung pagbalik mo ba sa showbiz industry, hindi ka ba natakot na baka hindi ka na sumikat or hindi ka natangkiligan ng mga tao? Ako po kasi simula nung bata ako, hindi ko po talaga pinapasok sa utak ko yung fame. Hindi ko po talaga iniisip na kilala ko, mas kilala ko kay ganito, mas kilala ko din. Hindi ko po yun priority. Ang gusto ko po talaga umarte. Ang gusto ko po magbigay buhay dun sa character. Ang gusto ko po makatrabaho yung iba't ibang artista at matuto ko sa kanila sa paano mas pagagalingin yung talent na meron ako. So, hindi po ako natakot kung may mag-follow sa akin, kung may manonood sa akin, kung may nakakakilala pa rin ba sa akin. Kasi hindi naman po yung fame yung pinag-artistahan ko, kundi yung talent ko. Hindi naman po ako nag-audition ang audition ko is paano magpa-picture, paano pumunta sa isang interview, sa isang mall show. Ang pinag-audition ko po is paano umarte, paano gumanap ng takot, ng malungkot, ng masaya. So siguro ang pagbabalik ko po, ang gusto ko talaga is mapakita ko yung talent ni Cyril, hindi yung kasikatan ni Cyril ng bata. Thank you. Next question. Ano nabago sa buhay mo nung bumalik ka sa showbiz? Siguro malaking nabago kung pagiging practical po ang pag-uusapan, financial help. Kasi nung bata po ako, kahit na nagtatrabaho, nagsusumikap ang parents ko, kahit na may mga kabilat, kanan kaliwa silang mga pinaggagawa para kumita, alam naman po natin na mas may maitutulong po ako pagdating sa financial kung nandito po ako sa industriya. So nakita ko po yung difference na nung 6 years na nag-stop ako at yung pagbabalik ko ngayon, mas kaya ko na silang dalhin kung saan-saan. Mas kaya ko silang pakainin ng gusto nilang pagkain nang hindi nagsischedule. Kesa noon na next time na muna. Nakikita ko po yung struggle noon at ngayon mas nakikita ko po yung freedom namin. Para, sa financial talaga. Financial and siguro, ang naiba din noon sobrang private ko. Si mama lang yung ma-handle ng IG ko noon. So kung ano yung nakita niyang picture na picturean niya sa phone niya, yun yung ipopost niya. Yun lang yung alam ng public. Pero ngayon, kung ano po yung gusto kong malaman ng public, yun lang yung malalaman ng public. Yun din, private and public life ko po. Sa tingin mo ba, successful ka na sa buhay? Hindi pa po. I'm still in the process of success. Ano yung meaning sa'yo ng successful? Successful kapag naramdaman ko po yung satisfactory. Kapag naramdaman ko po na na-serve ko yung purpose ko. Kapag naramdaman ko po na wala na akong kinikrave pa, na kontento na ako.
magiging successful ako kapag stable na yung buhay ko, stable na yung family ko, stable na yung mental health ko, na wala na akong pinag-aalala kung ano pa yung hindi ko nararamdaman, natatanggap, nakukuha, nararating. Stable na ako, as in, happy lang ako, stable lang ako. Feeling ko yun po yung success na gusto kong Thank you so much. Thank you so much po. Okay,